understand how a God so divine would lower himself to a life such as mine, and consider me worth every minute of time to rescue a sinner like me. When I think of my Savior alone on the cross, I know without him that my life would be lost if he had not been willing to suffer the cost to rescue a sinner like me. To rescue a sinner like me, Lord. To rescue a sinner like me. He abandoned his throne and his kingdom above to rescue a sinner like me. My mind is so limited that I cannot see the reason he died and arose just for me. So unworthy was I, yet he gave willingly to rescue a sinner like me. To rescue a sinner like me, Lord. To rescue a sinner like me. He abandoned his throne and his kingdom above to rescue a sinner like me. To rescue a sinner as worthless as I, and gave me a reason to sing. It's so hard to believe, but it happened to me. Hallelujah to Jesus, my King, my King. To rescue a sinner like me, Lord. To rescue a sinner like me. He abandoned his throne and his kingdom above to rescue a sinner like me. He abandoned his throne and his kingdom above to rescue a sinner like me. A sinner like me. A sinner like me.
In my Jesus, I delight to sing his praise. I glory in his goodness. I glory in his grace, help and refuge in my weakness, hope and healing when I fall. I glory in my Jesus, who redeems my soul from hell. Born of Mary, born of mercy, born of love for all mankind, born to carry all our sorrow, born to suffer, born to die. Come to fit us for his kingdom. Come to save my soul from sin. I glory in my Jesus and forever trust in him. I glory in my Jesus, God of power, God of might, guide and guardian through the dark. Happy midweek to everyone. We surely thank God for this wonderful opportunity of coming together in the middle of the week to worship Him in the beauty of holiness. To start, let us bow our heads for prayer. Shall we pray? Dear God, we humbly come to your throne of grace. We are sinners before your sight, but we would like to thank you for dying on the cross so that our sins will be forgiven. And then we have the chance to commune with thee and to be a part of your plan of salvation. Forgive us if failed in thoughts, words, and our actions, so that our prayer and our worship and our praises tonight will reach in your throne of grace and be acceptable in your sight. Be with us as we are going to worship you. May safety be upon us here, and we'll be able to center our minds to the things above. Thank you, Lord, for hearing us in our prayers. In Jesus' name, amen. To praise God this evening, let us open our Adventist hymnal to song number 133. Worthy, worthy is the Lamb. 133.
Hello. May gabi sa tanan. Happy midweek kanatong tanan. Pasalamatan nato ang Ginoo sa iyang dako nga kaayo, sa iyang dako nga gugma nga gihatagan na sab kita kay gayunan nga niata ning balay alampuanan alang sa pagsimbaw pagdaig diha kaniya. Kini nga programa gidumalahan kini sa Deacons Department. Ang atong sequence sa programa karon, ang atong song service gidumalahan sa atong song leader ni Ma'am Chuna Kilog. Dayon nisunod dayon ang presider ni Brother Dan Alquino. Then ang atong opening song sa atong song leader. Then ang atong opening prayer ni Brother Elmer Uranda. Then pagasundan dayon sa atong special song ni Julian Christine Villanueva. Dayon isunod dayon ang atong message ni Marvin Bilango. Kani si Marvin Bilango usa ni ka theologian sa MVC graduating kauban sa ako magad. Kini siya taga Molabi, Zamboanga del Sur. Dayon human sa atong speaker, sunod dayon ang atong prayer band nga pagadumalahan ni Brother Ernst Estriba. Dayon isunod dayon ang atong closing song, idalit nila ni Mr. and Mrs. Michael Inco. Dayon sundan dayon sa atong closing prayer sa atong speaker o ang atong pianist si Sister Sandy Reyes. Atong kuan ang atong presensya diha sa Ginoo nga ang atong pagsimba mabalaan o may kahimuan sa atong pag-alagad sa buhi ng Diyos. Daghang salamat ug happy midweek. I will sing of Jesus' love for our opening song, number 85. 85. Shall we rise? I will sing of Jesus' love, sing of Him who first loved me, for He left
Mangluhod ta mga igsunan. Magampo ta. Amahan nga balaan, Diyos nga makagagahom sa tanan, nga ikaw ang tagya sa mga kinabuhi. Nangidapit sa kagabiyon o Diyos, aniya kami nagasampit, nagaduol, o nagapasalamat kanimo. Nga diin sa tibok adlaw, nga naa kami sa matag-usan mo kapag gibuhaton. Salamat o Diyos nga ikaw nagiguban ka namo. Hilabi na gayud Ginoo sa imong paghigugma ka namo, bisan kami dili takos diya sa imong tubangan tungod sa dako namo nga makasasala. Apan salamat o Diyos nga ikaw wala magabiya ka namo. Nining kagabion, nining tunga-tunga sa semana, samtang kami magadayeg magasimba kanimo, uban ni kami amahan ug ang balaan nga espiritu uban kanunay kanamo, magakunsad sa matag usa kanamo, nga diin maghatag sa pagsabot sa mga mensahe sa pulong nining kagabion. Salamat usab o Dios sa imong pagpadala kanamo sa among magsusulti nining kagabion. Ikaw magagiya usab kaniya, ihatag ang kaalam nga langkinton nga sa iyang mensahe amo kaning mahisabtan. Salamat nga ikaw magauban kanunay kanamo sa matag adlaw sa matag gabi. Salamat sa tanan o Dios kayo nga imong hihatag kanamo. Labaw sa tanan pasayloa kami sa among mga sala, sa among kalapasan nga nahimo, sa buhat, sa pulong, sa hunahuna, hilabi na gyud sa among mapananaw. Salamat Ginoo nga ikaw maghatag sa kapasayloan sa tanan. Kay kining tanan among gisalig, gitugyan ug gilauman nga madawat sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. Jesus climbed the hill to the garden still. His steps were heavy and slow. Love and a prayer took him there to the place only he could go. Jesus loves me, so he went willingly to Gethsemane. He felt all that was sad, wicked or bad, all the pain we would ever know. While his friends were asleep, he fought to keep his promise made long ago. Gethsemane, Jesus loves me, so he went willingly to Gethsemane.
hardest thing that ever was done, the greatest pain that ever was known, the biggest battle that ever was won. This was done by Jesus. The fight was won by Jesus. Gethsemane, Jesus loves me, so he went willingly to Gethsemane. Gethsemane, Jesus loves me, so he went willingly to Gethsemane. Happy midweek sa tanan. Maayong gabi. Kinsa ang nalipay nga naabot dinhi karon sa church, pataas kamot mga kaigsunan. Abi ninyo, nalipay ko nga nakita nako ang inyong mga naong. Ingnan ninyo mga tapad, ingnan ninyo nalipay ko nga ni aka karon dinhi. Ingnan mga kaigsunan, kumustahan ninyo mga tapad basin nagsigira mo kuyog-kuyog ganay mong tapad unya nalumos na rin as problema mga kaigsunan. Ha? Usahay din na mutingog si mo ha. Kay nalumos na nagliso na nagtingog tungod sa daghan nga mga problema. Anyway, dalay ko ng Ginoo ini nga kagabion sa mensahe sa awit. Aside nga nindot ang mensahe sa awit mga kaigsunan, ang lyrics kung atong palandungon, ang mensahe pod nga gidala sa usa ka gamayng bata, sa kagamay sa maong bata, usa ka sa iyahang pangidaron, nagamit na siya sulod sa iglesia. Di mo malipay ana mga kaigsunan? Ha? Mga ginikanan, ang mama atong bata, grabe gyud kabulahan. Nganuman, nakita niya ang iyahang anak nga nagamit ang iyahang anak diri mga kaigsunan. Nagingon ang mensahe sa awit, Gethsemane. Kung atong palandungon ang mensahe sa awit mga kaigsunan, kung magisgot ganita Gethsemane, dito na to makita, mapamalandungan nato nga si Kristo nag-antos dito dapit sa Gethsemane. Kining gitawag na to Garden of Gethsemane. Ang tanan niya nga away mga kaigsunan, gani sa mensahe sa awit nga atong nadungog Gethsemane. Grabe ang dilema nga nakita ni Ginoong Hesus inaabot dito. Dilema nga giatubang ni Ginoong Hesus. Mupadayon ba siya dito sa Kalbaryo sa krus? Aron mamatay o mubalik sa langit? Pero tungod niya ng dakong gugma ni Ginoong Hesus mga kaigsunan, ikaw ug ako iyahang giluwas dito sa Kalbaryo sa krus. So nini nga kagabion mga igsoon, akong pasalamatan ang Ginoo. O usab akong pasalamatan ang pamilya Alcueno, no? Gabalik-balik na mi diri mga kaigsunan kauban sa kong mga grupo ni Sir Michael Inco, manganta mi dinhi og karon isa ka pribilehiyo nga na ako karon sa tubangan magdala sa mensahe sa atong Ginoo. Nini nga kagabion, doon ako i-share mga igsoon. Dito actually niadtong Biyernes, Sabado ug Domingo dito mi sa Lumintaw. I believe nga ang uban nakatultol na ng Lumintaw is the church dito na dapit na sa Sulads area paingon na gina sa Sinayawan, mabuhay dito. Anang pagkagabi tingtulog na mga igsuon. Ay wa man mi kahibalo dito. Ako first time ako abot dito. Pag-abot na mo dito tulog na mi na plastaramis amo ang hamak o doyanan. Grabe mang daghanang lamok. Di gyud ko makatulog kami, naglahamak mis kong kauban. Di gyud mi makatulog mga kigsunan kay ang lamok magsigig pamukaw ba. Di gyud mi makapahulay. So among gibuhat kay daghan mang lamok mang mamaak na nagjakit mi. Suot mi atong among
pajama, nagjakit mi, nagsuot mi itong hoodie nga kalo, jacket, gikalo. Pagkataod-taod kay pirtimang iganga. Nahuna na ako mga kaigsunan. Sa man eh. Ug magjakit kay para dili makapaak ang lamok. Pirting iganga, di ko katulog. Ug hukaso ng jacket, pajama, di isad katulog. Kaya nga naman, naamay lamok. Abi ninyo, nagtudlo kato mga kaigsunan nga ang kalibutan dili gyud makahatag og kalipay. Nga naman, dili sa kalibutan mga kaigsunan, kung daghan kag kwarta, dili ka makamahimutang. Nagtumo na mga dato nga mahimutang na sila. Nagproblema gyapon sa usaon nga pag-protect sa ilang mga kabtangan. Kung wasay kwarta, di gyapon ka makapahulay. Kaya nga naman, pagtulog nimo magtingog man imong tiyan kay gutom. So dinis kalibutan wala gyud. Pero niini nga kagabion mga kaigsunan, gusto nako dadon kining sugilanon sa usa ka disipulo ni Ginoong Hesus nga gitawag na dili disipulo ni Ginoong Hesus, kining forerunner ni Jesus Christ nga mao si John the Baptist. Patsa di pa ta magpadayon magampo ta mga igsoon. Ginoo, samtang kami magatuon sa imong pulong niini nga kagabion, among gihangyo ang gahom sa balan nga espiritu nga maoy magagiya kanamo aron amo masabtan ang imong pulong. Ilabi na nini nga panahon Ginoo, nini sa kalibutan halos Ginoo na wala na mi kapahulayan apan Ginoo among tun-an karon kung aha na mo makita ang tinuod nga pahulay. Dalaygon ka sa walay katapusan among ibalik dungog ug himaya sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Mangutan ako ninyo, kinsay nakailan ni John the Baptist? Okay, kita tanan. Okay, praise the Lord. Si John the Baptist mga kaigsunan. Ang pangutana, kinsa di ay ni si John the Baptist? Kini si John the Baptist mga igsoon, usa ni siya ka anak ni Elizabeth o ni Zacarias. Kini si Elizabeth mga kaigsunan, igagaw ni siya ni Maria. Kini si Maria, mao ni ang mama ni Ginoong Hesus sa iyang tawhanon nga kinabuhi. Basically, kini si Jesus Christ o si John the Baptist, first degree cousin. Kinsa ni si John the Baptist? Si John the Baptist, mao ni siya ang gitawag ni Jesus Christ nga wala nay lain nga dako nga tao human sa daghan nga mga manalagna nga niabot paingon ni John. Meaning, sa tanan nga natao gikan sa iyang taguangkan sa iyang inahan, si John the Baptist usa siya kadako mga kiwala nay makalabaw. Kinsa si John the Baptist? Si John the Baptist mo kini ang nagtestify mga disipulo. This is the Son of God. Na akong basahon mga kaigsunan, kining gisulat sa 1 John, John chapter 1. Kinsa galit si John the Baptist? Sumala pa sa Juan kapitulo 1, kini di ay si John the Baptist. Sadang niyang nakita si Jesus Christ nga naglakaw, ingon niya, this is the Son of God. Mao kini ang anak sa Ginoo, mao kini ang kordero sa Ginoo nga iyahang gipadala aron pagkuha sa tanan nato nga mga sala. That day mga kaigsuonan, iyahang gitestify, nagtestimony siya, iyahang giingon mga disipulo. Ingon ni John the Baptist, mga disciples, mauni ang tao nga akong giingon sa imuha. Tanawa, ang sayo nga kinabuhi ni John the Baptist, ingon niya, mauni ang Ginoo. Okay? Si John the Baptist, ingon niya, mauni si Kristo. Mauni ang Mesiyas nga nagkuha sa atong mga sala. Ingon ni John the Baptist, this is He ang akong giingon sa inyo ha. Pero tanaw na itong mga kaigsuunan, ang Pen of Inspiration, Desire of Ages, page 572, atong mabasa dito, nga si John the Baptist wala nakasabot sa nature sa gingharian ni Ginoong Hesus. Nga naman, nganong wala nakasabot? Akong basahon mga kaigsunan, ang Mateo kapitulo 11, versikulo 2. Okay? Matthew chapter 11, verse 2. Now,
when John had heard in the prison the works of Christ, he sent two of his disciples. Ang Matthew chapter 11, mga kaigsunan, usa ni siya ka story nga si John the Baptist dito na siya sa prisuhan. Dito si John the Baptist sa prisuhan, napriso siya, ang hinungdan nga nung napriso siya, tungod kay gipapriso siya ni King Herod. Napriso na si John dito mga kaigsunan, dayon kini diayng iyahang disipulo nga duha ka buok, maka-access na, access ba? Makasulod gawas dito sa prisuhan. Then kining mga disipulo ni Ginoong Hesus, magdala po ni John the Baptist. Ang mga disipulo ni John the Baptist, muadto dito kang Jesus Christ, manghalap og balita, din muadto din sila ni John the Baptist. Huy, Master, or unsay tawag niya siya nga Master ni John the Baptist, ingon niya, naunsa man to nga si Jesus Christ, grabe man ang trabaho ni Jesus Christ, grabe man ang ang trabaho niya pag ministeryo dito sa gawas. Abi niya mga kaigsunan, si John the Baptist dito sa prisuhan, wala siya'y kapahulayan. Nganong wala siya kapahulayan? Kamo daw mapriso. Napriso si John the Baptist, mga kaigsunan. Aside nga napriso siya, naglibog siya. Nganong naglibog siya? Kay ang iyang testimony, ang iyang giingon nga, this is the Son of God, which taketh away the sin of the world, wala siya panumbalinga. Gipasagdan siya sa prisuhan. Si John the Baptist yung taon dito, sige sag ka ng amot, nagkaon siya dito, pero luoy murag, naguul. Nga naman, kaya huna niya, matod pa diri sa pen of inspiration, ang expectation ni John the Baptist, mupuli si Jesus Christ sa trono ni David, kadtong gipanguluhan ni King Herod. Nga si King Herod, ang expectation ni John the Baptist, mga kaigsunan, si King Herod, ilisan ni Jesus Christ. Pero wala na, dili man na mao. So, matod pa diri mga kaigsunan, sa rin nakadungog si John the Baptist nga, hala si Jesus Christ, grabe ng ministeryo dito, grabe kalipay niya, nakikaon sa mga taong makasasala, dito tuwa na nagministeryo, nangayog mga masakiton, ning report dayon, ang duha ka disipulo, magtutudlo. Ang imong giingon nga Mesiyas, ano sa mga kadiri? Gipasagdan kadiri. Samantalang dito, giluwas niya, nangayos ang mga masakiton, ikaw diri gipasagdan. Tanawan niyo mga kaigsunan, dako nga tao si John the Baptist. Pero niining panahuna, si John the Baptist, gibati siya, wala siya kapahulayan. Nga nung di siya murag wala siya kapahulayan, mga kaigsunan. Kaya nga naman, naasaya ang pagduha-duha. Tanawa, this is an inquiry. Nang-inquire, ingon ni John the Baptist. Ingon niya, sige, balik mo dito. Ingon ni John the Baptist, balik mo dito. Pangutana si Jesus Christ kung siya ba, ha? Tanawa mga kaigsunan, chapter 11, verse 3, ingon niya, and said unto him, art thou he that should come, or do we look for another? Ingon ni pangutana dito kung siya na bagyod to, ang Mesiyas nga atong gipaabot or mangita pataglain. Now, gusto na kong i-emphasize mga kaigsunan. Si John the Baptist, sa sayo niya nga kinabuhi, niingon siya, this is the Son of God. Nga nagkuha sa sala sa kalibutan. Pagkas ningligid ang pila ka mga katuigan, mga kaigsunan, pila ka mga panahon, ingon dayon si John the Baptist, pangutan-a kung siya bagyod ang Mesiyas or mangita pamiglain. Tiyaw ni mo na mga kaigsunan, kita pa, dili magproblema? Manong diri sa kalibutan, wala ta. Kini nga minsay para ni sa atong tanan. Diri ko mga kaigsunan, gitik na ko ang challenge ni Sir Michael. Kay balo kung kitang tanan nagproblema. Kitang tanan nagproblema. Nabala ka, nag-uol, nga mo resulta ka na, nga dili ta makapahulay. Daghan nga mga factors, daghan nga mga rason nga di ta makapahulay. Tanawa mga kaigsunan. Ingon dayon si Jesus Christ. Balik mo kang John. Kamong duha, balik mo dito. Ingna si John. Ang mga buta nakakita. Ang mga bakul nakalakaw.
Ang tanan nga nagmasakito na nga ayo. Ang tanan nga nabugkusan. Kini, adunay kagawasan. Diha dayon mga kaigsunan, sumala pa sa pen of inspiration sa usa ka magsusulat, na-recall ni John the Baptist ang propesiya, ang tagna nga gisulat ni Prophet Isaiah. Unsay giingon ni Prophet Isaiah? Adunay ipadala ang Ginoo nga kini siya himuon niya ang mga taong buta nga makakita. Yang nahinumduman mga kaigsuonan kung unsa kagamhanan ang Ginoo. O katong iyahang giduha-duhaan. Tiyaw ni mo na mga kaigsuonan. Ingon niya, tanawa, balik mo dito. Ingna si John. Ang tanan nga dunay mga sakit na hinluan na. Ug niya ng panahon ng mga kaigsuonan, si John the Baptist nakamata og nahatagan og kasiguruhan sa iyahang kinabuhi. Abi niya mga igsoon, ang atong kinabuhi dinhi sa kalibutan, makaingon ta may siguro bagyod or wala. Ang uban sa tuwa, maghunahuna na may paundangon na lang nako niya nga akong kinabuhi. Muadto ta sa Valencia, wa tay kwarta, magproblema ta. Og na tay kwarta, magproblema gihapon ta. Sa una, gamay patong sweldo, nangandoy tagda kog sweldo. Karon gidobli ng sweldo, naanay dakong sweldo. Gipangandoy nga, unta, mudaghan pa, mudako pa. Tiyaw ni mo na mga kaigsunan. Kaya nga naman, nganong daghan tag pangandoy, nganong daghan taog mga desire sa itong kinabuhi, kay gusto tang makapahulay, gusto tang magmalipayon. Apan sultiyan ko kamo, niini nga kagabiyon mga kaigsunan, wala na ilain nga solusyon, aron ikaw gako magmalipayon, aron ikaw gako makapahulay. Diha lang kang Ginoong Hesus. Tanawa mga kaigsunan, ang Matthew chapter 11, naara diha gihapon ang verse 28. Unsay atong buhaton? Mga kaigsunan, sa dihang magduha-duha kita, mawad-an kitag paglaom, mawad-an kita og gana sa atong kinabuhi. Tanawa, ingon ni Jesus Christ, Matthew 11, same chapter mga kaigsunan, ingon ni Jesus Christ, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Ikaw ba di makapahulay? Ayaw pangitag kwarta. Ikaw ba nag-uol? Ayaw pangitag kwarta. Ayaw isakripisyo ang imong kinabuhi. Uban sa to mga kaigsunan, sultihan ta mo. Dili na matulog kay nganuman overtime. Overtime. Usahay magsakripisyo ta, usay di na lang ta mo tungod kay nangandoy patag pirting daghanang kwarta mo na nga ngano mag-overtime man ka sa rason nga managhan ang imong kwarta. Kay kung managhan nga imong kwarta, daghan tag kalipay pero bot-bot mga igsuon. Bakak na siyang kamatuoran. Kung gusto tag kapahulayan, diha kang Kristo mga kaigsuonan. Apan ang pangutana nini nga kagabion, kita man tanan nakaila ni Jesus Christ. Kita tanan nakaila sa Ginoo. Pero ngano, kabantay mo? Dasi kita sa ministry. I believe kitang tanan na higugmas ministry. Okay? Unsa man ang ministry? Medical missionary. Community service. Mangalot, magpa-feeding, ministry. We love ministry, but we don't love Jesus Christ. Why? Wala tay connection sa Ginoo. Unsaon na to pagkapahulay, unsaon na to pag-rest mga kaigsunan, nga ang atong gi-connect, dili si Jesus Christ, pero katong ministry. Unsa akong gusto ipasabot? Wala ko niingon mga kaigsunan nga, dili na mo mahigog mag-ministry. Wala ko nag-ingon. Ang akong gustong ipa-emphasize mga igsoon mauni. Ingon ni Jesus Christ, come unto me and I will give you rest. Sultihan ko kamo mga kaigsunan. Pwede ta magministeryo dito, pero wala tay pagkamapailubon sa atong kinabuhi, sa atong panimalay. Pwede.
Pwede ta, muatos gawas, community service makita sa mga tao, pero pag-abot sa balay, walay Kristo ang imong kinabuhi, ang akong kinabuhi. Sultihan ko kamo mga kaigsunan, you are disconnected with Jesus Christ. Pero dasig ta sa ministeryo. Mga igsoon, nini nga kagabion, usa ka butang nga akong ibilin sa inyo mga kaigsunan. Adunay usa ka bata. Kini nga bata, adunay usa ka kanang circus, naka-familiar di ba tag circus? Kanang usa ka tawo nga nag-present mga kaigsunan, nag-exhibit og kanang circus, maglatay siya PC. Naglatay siya PC mga kaigsunan. Paglatay niya PC, balik-balik sa dito, tabok, dala sa kariton, iya giguyod mga kaigsunan, balik na po sa grabe ka expert nga kanang exhibitor mga kaigsunan, kanang nag-exhibit og kuan circus, grabe siya mo exhibit mga igsuon. Ingon day niya, kinsa man ang gustong musakay sa akong kariton, tiaw ni mo na, walay nagpataas. Nganong mahula man? Nganong walay nagpataas? Kaila sila nga eksperto. Kaibalo sila nga grabe to kabiliran nga tao. Kay gipakita niya nga kaya niya. Pero walay ning sakay sa kariton mga kaigsunan. Nganong walay ning sakay? Nganong walay ning sakay? Kay walay mo pasalig kung siya na ang kung naa na siya didto. Wala. Kaila lang tong mga tao. Grabe. Grabe gini. Idol. Pero adunay usa ka bata mga kaigsunan nga ning voluntaryo. Ako! Bahala na ni. Bahala ni kinabuhi. Volunteer mga kaigsunan ning sakay sa dito. Pagsakay mga kaigsunan, kulba hinam ang gibati sa bata tungod kay isa ra gyud ni ka sipyat ang iyang kinabuhi. Wala na. Mga kaigsunan, hinahinay, naabot sa tunga ang maong exhibitor, katong tao nga nag-exhibit mga igsuon. Naabot dito sa Dublin, nga walay problema. Gi-interview ang usa ka bata. Grabe, sa tanan nga mga tao nga nanambong diri, nganong ikaw ra gyud ang grabe ka isog, nga musakay na tong kariton. Ingon niya, nganong ning sakay ko? Kay kanang lalaki nga nag-present. Kaila ko ana. Ako ng papa. Kaila ko ana. Kay kanang lalaki diha, pinangga ko ana. Wa ako nahadlok kay kabalo kong dili ko niya papatyon. Mga kaigsunan, ang Ginoo ang gibuhat ang tanan. Aron lang ikaw ug ako musalig sa iya. Kabalo ba ta? Ang atong problema mga kaigsunan, igo lang ta nga moingon, Allah, grabe Lord, praise the Lord, nagdahig lang ta. Pero sa panahon nga kung siya na atong padadon sa atong kinabuhi, no. Dili ta. Igo lang ta, magsigig, syagit la, pakpak lang ta sa Dublin. Pero ingon si Jesus Christ, come unto me, and I will give you rest. Wala. No. Nga naman. Because wala tay relasyon sa Ginoo. Ug nini nga kagabion mga kaigsuonan, mailhan nato kung kinsa gyud si Kristo nga atong gialagaran kung atong mabasa ang naas balaan nga kasulatan nga nagrepresent og nasintro diha kang Kristo. Mga kaigsuonan, sa daghan nga mga suliran sa atong kinabuhi, wala ko kay balo kung unsay mga suliran ninyo sa inyong balay. Wa pud mo kay balo sa akong suliran, sa tagsa-tagsa sa atong mga suliran wala. Pero adunay Ginoo nga ning naog sa kalibutan, willing magsakripisyo, iyahang gihatag ang iyang kinabuhi, aron siya dito magsakripisyo dito sa Kalbaryo sa krus, aron lang ipakita nga siya adunay gugma kanato. O ang atuan ini nga kagabion mga kaigsunan, usa ka pangutana nga akong ibilin sa inyo. Willing ba ninyo dawaton or willing ba ta muduol o isabmitar ang atong kaugalingon? Ginoo, ikaw na'y magdala sa akong kinabuhi karon gikapoy nako Ginoo.
Gikapoy nako sa akong kinabuhi. Ginoo, ikaw na'y bahala sa akong kinabuhi. Nini nga kagabion, ang Ginoo magapanalangin o ginaot nga kitang tanan wala nailain nga solusyon sa atong suliran ang Ginoo, mga kaigsunan. May gabi og happy midweek sa tanan. Atong isunod ang prayer band pagkadumalahan ni Brother Estriba. Akong ginahangyo ang katilingban sa pagluhod samtang kita mag-aampo. Langit nun, namo nga amahan, Ginoo, malipayon kami sa pagpadayon sa pagsampit sa imong matang-ison nga ngalan. Nining hiniusa o tiningob nga pagdayig sa imong balaanon nga pangalan sa pagpangaliya kanimo. Tungod sa tanang butang nga imong nahimo sa among kinabuhi. Salamat o Dios sa imong paggiya kanamo ning lahi na usab nga yugto sa among kinabuhi nining simanaha sa bulan sa Mayo, sa among pagkinabuhi, sa among pagpaningkamot, sa among pag-alaga diha kanimo. Ginoo, nia ning imong mga inanak kauban namo sa pagdaig kanimo ning kagabion. Ang among makinog kaigsuonan sa pagtuo nini nga iglesia sa Valencia City Central Church. Nagmalipayon kami nga bisan pa man sa kasako sa kagbisi sa ilang panginabuhi Ginoo. Apan pinaagi sa imong Espiritu Santo nga nagagiya kanila kanamong tanan, ani ka kami malipayon sa pagsimba kanimo. Apan ang uban Ginoo tingali adunay mga kabilinggan sa ilang kinabuhi. Wa kami masayod Ginoo kon sa imong hinungdan nga wa namo sila makauban karon sa among pagsimba diha kanimo. Busa ako nag-ampo kanila kining among mangminahal nga kaigsuon ang sa Central Church nga wa namo makauban face to face sa pagdaig kanimo. Tingali uban kanila Ginoo adunay balatian. Tingali aduna sila tagsa-tagsa ka mga hinungdan o Dios nga wa namo makauban karon sa pagdaig kanimo. Tabangi sila Ginoo, kaluy sila kun unsa may mga hinungdan Ginoo nakababag sa pagsimba kanimo. Maingon man sa among mga mahal sa kinabuhi, among mga inahan, amahan, lulo, lula, mga igsuon, mga anak, mga apo, among mga loved ones, nga wa na mo makauban kung asa man silang dapita Ginoo, nga suok sa kalibutan. Ako naghangyo sa imong grasya, sa imong kaluoy. Tingaling uban kanila, adunay balatian, hikapa sila Ginoo. Ikaw mo'y among giila, nga doktor sa tanang mga doktor Ginoo. I-provide ay ilang panginahanglan sa matag adlaw. Tingali aduna sila mga bayronon, ang uban aduna mga health concerns. Tabangi sila o Dios. Mahimo pa silang dako nga galamiton sa imong buluhaton. Aduna sila mga estudyante. So ako nagaampo usab sa among mga magtutudlo sa imong mga tulunghaan Ginoo gikan sa elementary department, high school department, hangtod na sa college o sa mga universities Ginoo sa atong mga tunghaan. Usahay bation sa imong mga magtutudlo Ginoo ang kakapoy kay mo report sila sa school sayo pas kabuntagon unya ang uban gani kanila muuli na past 9 na sa gabi Ginoo. Ako nagaampo nga ihatag kanila ang kadasig kamayo sa lawas Ginoo aron napadayon nila ang ilang tahas sa pagmatuto o sa pagmold sa mga estudyante aron kini mahimong ganap usa ka
ganap na pagkatao o mahimo silang successful in the future someday, nga dili lang mahimo silang mapuslan sa ilang panimalay, kundi sa tibok komunidad kung asa man sila Ginoo ma-assign. Ako usab ginaampo Ginoo, ayaw kalimti kining among mga leaders gikan sa executive branch of the Republic of the Philippines, among President Bongbong Marcos, unya maingon man sa legislative body, both from the Senate and Congress, unya dito po sa judiciary, down to the provincial level, paingon na to sa city, municipality, ug hantod na sa barangay level Ginoo, nga sila sa ilang governance Ginoo, dili lang matawag nga good governance, kundi moral governance. Ang ipasabot nga dili lang sila mag-perform sa ilang task Ginoo, ingon nga compliant lang, kundi they will perform their task by heart. Sa tabangi sila, giyahe kanunay sa imong Espiritu Santo, aron ang ilang maisip dili lang sa pangsarili nga kaayuhan, kundi welfare or kaayuhan sa ilang constituents kung asa man sila na-assign. Ginoo, ayaw kalimti ang among mga kaigsuunan, ang imong mga katawhan, in particular kanang matawag na to marginalized people in our society. Marginalized in the sense that wala sila'y access, halos wala sila'y access sa hospital tungod sa ilang kapigaduhon, tungod kay nagpuyo sila sa kabukiran. Marginalized people in the sense that halos wala sila'y access Ginoo sa mga palengke, sa mga department stores, tungod kay pigado, di nila makaya og sakay, tungod kay wa sila'y pamasahe. Marginalized people in the sense that if halos wala sila'y access Ginoo sa hospital kung sila magkasakit, wala sila'y access sa mga pagkaon nga lami. Ako nagaampo Ginoo, sama sa imong gihimo kang Prophet Elijah, nga bisag wala siya'y ginaluto, wala sila'y pagkaon, apan pinaagi sa imong gugma, pinaagi sa imong grasya, makakaon o ma-provide lang gihapon nila Ginoo ang ilang panginahanglan sa matag adlaw. Ang mga masakiton o Dios, labi na gyud tong wala intoy balay, nagpuyo lang, naghigda lang sa daplin sa kadalanan, ilalom sa tulay, daplin sa kasapaan Ginoo. Ang uban kanila adunay sakit, ayawa sila o Dios, imo gihapon silang katawan, ako nagpakiluoy kanimo. Unya sa pinasahi o Dios, ini kagabion, ako nag-ampo usab kay Sister Irish Rosales, anaa siya karon, the better half of our evangelist Robert Rosales, anaa si Sister Iris karon Ginoo sa Manila, still hoping nga ma-approve ang ilang working visa sa United States of America Ginoo. Ikaw nasayod sa ilang tinguha nga kung sila makagawas, ma-approve ang ilang visa, aduna sila pakigsaad nga mo suporta sa imong buluhaton Ginoo, nga gisango nimo sa matag isa kanamo. So tabangi Ginoo nga sila makapasar, hikapa ang kasing-kasing ang mga persons in charge Ginoo nga mo-approve sa among visa. Diyan po usab nako Ginoo sa pinasahi kining among wali Ginoo magsugod next week Miyerkules Ginoo diha sa Hindangon, kanang waling among himuon diha Ginoo 7 nightly series kana siya in preparation Ginoo diri sa among dako nga tigom diri sa Central Church, which will commence is coming June 2, then mag-culminate sa June 8 nining tuiga. O Dios, wala kami mahimo sa tabangi kami kay bisag kung saan paningkamot Ginoo, ingon nga imong magbubuhat kung wala imong espiritu nga mogiya kanamo, muhikap sa tagsa-tagsa ka mga interesado, wala kami o Dios mahimo. Maingon man ang evangelism among ginahimo sa Purok 4, Purok 2 ug sa Baliti, Purok 17C and A ug uban pa Ginoo, tabangi kami sa jail ministry ug uban pang ministry, and of course not only in this church but the whole CMM mission fields as well, and eventually throughout the globe. Ginoo, sa katapusan kami ingong
ingon nga imo magbubuhat rin sa Central Church. Ako, with Pastor Gamosa, Pastor Abel, and Evangelist Robert Rosales, tabangi kami, O Dios. Ihatag ka na mo ang kadasig, kaisog kanunay sa pagbuhat, Ginoo, sa bulhaton nga imong gisangon sa matag usa. And lastly, among mga minahal nga kaigsuonan din sa church, last Sabbath, aduna kami gipanghatag, Ginoo, nga mga papel, isulat dito nila sa mga members din ang ilang mga pamilya nga wala pa sa pag-alagad, ang ilang mga silingan, Ginoo, ang ilang kauban sa workplace kung asa sila na-assign, mga kaubanan sa negosyo, giyahe sila, Ginoo. Ang uban tingali wala pa naka-decide sa pagsulat o wala pa kakitag mga prospects, Ginoo. Unta this coming Sabbath, madala na nila, Ginoo. Tabangi sila, Ginoo, kuna-una, Ginoo. Kung kinsa sa ilang mga friends, mga relatives, Ginoo, nga gusto nilang makauban sa langit. Pag-abot buhon sa imong pagbalik, nga daluon na nimo kami, niya ng langit, nga mo bokasyon kami isa kalibo diha, Ginoo, sa imong gingarian. So tabangi matag usa, hikapang ilang kasing-kasing, both ang papa, ang mama, ang mga anak, o lula o lulo, kay sila aduna po islay kaila, Ginoo, paryente nga wa pa sa pag-alagad. O Dios, daghan pa kami mga butang nga angay sampiton, apan di nga mo malitok, Ginoo, apan ikaw nasayod na nining tanan tungod kay ikaw nakabasa sa pinitik sa among kasing-kasing o sa una-una. Salamat, O Dios, sa imong saad nga ikaw magatubag sa among pag-ampo. Amo kining gilauman nga among madawat sa ngalan ni Jesus. Amen. Kinabuhi sa tao na puno sa kalisdanan, mga pagsulay atong matagam taman. Samtang kita nagapanaw ning kalibutan, kining tanan atong mabatyagan. Sa ulan o init, magpadayon lang. Bisan sa bagyo o unos, mabarog lang. Bisag unsa kakusog ang hangin sa pagsulay, ang atong kahayag ipasiga kanunay. Sa atong pagpanaw daghantag masugatan, mga kasinatian nagkalain-lain lang. Igsuon dunay Ginoo nga kanunay maguban, dinhi kanatong tanan. Bisag ulan o init, magpadayon lang. Bisan sa bagyo o unos, mabarog lang. Bisag unsa kakusog ang hangin sa pagsulay, ang atong kahayag ipasiga kanunay. Bisag ulan o init, magpadayon lang. Bisan sa bagyo o unos, mabarog lang. Bisag unsa kakusog ang hangin sa pagsulay,
ang atong kahayag ipasiga kanunay. Ang atong kahayag ipasiga kanunay. Ang atong kahayag ipasiga kanunay. Kanunay. Akong gihangyo ang katilingban sa pagtindog alang sa tong pagampo. Ginoong Dios niini nga kagabihon. Ang sentimento sa maong alawito nagpahinumdum kanamo nga bisan unsa kakusog ang hangin sa pagsulay. Pan Ginoo tabangi kami nga ang among kahayag magapabilin kanunay. Ang mensahe sa awit ug ang mensahe Ginoo sa imuhang sa balaan nga pulong nini nga kagabion nagapahinumdum lamang kanamo nga din ikaw ang Dios kanunay nagasustinar sa among pagtuo nagalig-on sa among relasyon diha kanimo ug himo Ginoo nga kami mahimong angayan diha sa mga tubangan ug pinagi sa gahom sa balan nga espiritu kami muduol kanimo tungod kay among saligan nga ikaw na ang mudala sa among kinabuhi. Magapamauli kami Ginoo sa mong tagsa-tagsa kami nga panimalay, kami nagaampo kanimo nga ikaw magaluwas kanamo gikan sa tanan matang sa katalagman, disgrasya, hinanali nga kamatayon ug sa uban pa Ginoo. Nining mga taknaa, kami naglipay ang among kasing-kasing nagadayeg kanimo tungod sa imong pulo nga imong ihatag kanamo. Panalangining matagusa kanamo Ginoo, dalaygon ka sa walay katapusan among ibalik ang dungog ug himaya sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.